So welcome muli mga kaibigan dito sa aming munting backyard. So for today mag-update ako ng mga naganap nga ng mga nakaraang araw bago mag New Year. So pupuntahan natin yung ating mga breeders. So ito yung ating mga breeders mga kaibigan. So may araw na nakakuha ako sa kanila ng 3 eggs. Meron namang dalawa, merong isa. So hindi sila sabay-sabay umiitlog. Dahil sabi nga ni Dr. Beltran from DA ng Tarlac, 28 hours ang development ng egg ng manok. So kung umitlog man sila ng sabay-sabay, so bihira yon dahil natataon lang na kapag fully developed ng eggs, sabay-sabay silang mangingitlog. Pero dito ang pinakamababa na nakukuha ko isang piraso. So everyday may harvest ako dyan. So ngayon di pa sila nangingitlog dahil maaga pa. So kagaya nga ng sabi ko, between 9 AM to 2 PM ang laying ng eggs ng ating mga Rhode Island Reds at ng mga native chickens. So lipat tayo doon sa kabila. So ito yung mga mas matanda doon sa nauna nating set ng breeders. So ito mga kaibigan, ganoon din, hindi rin ako nasisiro dito. So yung 1 week na naipon ko sa kanilang 8 hens, 25 eggs. So may araw kasi na tig-isa lang yung umiitlog, meron naman yung 3. So tiyempuhan lang yung sabay-sabay silang 4. So ayan yung kanilang rooster. So tinuturukan ko na rin yan ng selenium tsaka nung amino acids plus multivitamins natin para maganda yung similya. So siya na lang yung natira doon sa palaki ko mga kaibigan, na kapatid ng 4 na hens doon sa unang pen. So yung mga Jersey Giants ko nabenta ko lahat yung 4, yung 3 rooster tsaka 1 hen. So ito gagamitin ko na lang siya for breeding. So nakita nyo ang ganda oh. So malaki. So hintayin ko na makapagpalaki ako dito sa mga breeders ko, then yun yung ipapares ko mga inahin sa kanya. So tamang tama yan, fully matured na siya kapag gagamitin ko. So 7 months old yan, pero ang ganda mga kaibigan oh. Dark mahogany. So mga kaibigan, nandito naman tayo sa ating mga naglilimlim. So ito yung parawakan natin. So malapit na mamisa yan, 11 eggs. Bali itong native chicken ko dito, ang pinapalimlim ko dyan mga kaibigan yung sa Rhode Island Reds. Dahil nung nag 2 weeks na yung mga eggs nila na pangingitlog yung sa unang-una kong palaki, so nilagay ko dyan. Bali nag 1 week na sila, kinandling ko, and then puro fertile lahat. Bali 9 eggs yan mga kaibigan, tignan natin. So ayan, ayaw niyang tumayo. Ayun, bali 9 eggs yung nandyan, puro fertile. So yun lang yung kinaganda kapag may binibigay ng mga vitamin sa manok. So maganda yung fertility. So ito yung brooder ko mga kaibigan. Bali binaba ko na yung mga sisiw dahil 3 weeks old na sila. Then nabawasan na rin, nakabenta na rin ako ng 8 pieces. Kaya binaba ko na sila sa lupa. So nandito sila. Isang Rhode Island Red, BPR, tsaka yung mga dominant chicks. So pinaghalo-halo ko na sila dyan. So masisigla naman sila at malalakas. So yan lang kinaganda kapag hindi sila nakakasalamuha ng mga manok sa labas, hindi sila nagkakasakit. So dahil nga may net tayo dyan sa paligid natin, nakakalaki ng maayos yung ating mga sisiw. So pati itong mga native chickens natin oh, native chicks. So maganda rin yung laki nila. Malapit na sila mag 1 month old. So binaksinan ko rin sila mga kaibigan ng B1B1. So kapag nag 1 month old sila, iwawalay ko lang sila doon sa kanilang nanay dahil malamig pa sa gabi. Kailangan pa nila ng init ng kanilang nanay. Papasok tayo sa loob mga kaibigan. So ayan sila. Bali 5 hen, yung isa nangingitlog.
So ito yung tinatawag na line breeding mga kaibigan. Yung mga hens na yan, yung apat, magkakapatid yan, bali anak niya. So kapag pinaris nyo ang father to daughter, ang tawag doon line breeding. So para mapalabas nyo yung magandang lahi ng manok nyo, kahit native yan, para ma-maintain yung malaki at magandang size nila, pwede nyong gawin yung line breeding. Katulad nyan, yung ginagawa ko. So yun, sinalo ko lang siya dyan, yung kapatid ng ating sasu na rooster. So apat yung pangitlugan dyan mga kaibigan. So lahat yan may laman. Ayan o. So may laman lahat. Ayun. So hinihintay ko na lang sila maglimlim. And then ilalabas ko na tong ating rooster. So bali, kung ilan yung itlog na mapuproduce nila, sisingitan ko na lang ng itlog ng Rhode Island Red para hindi sayang yung paglilimlim nila. So 5 sila, kaya marami-rami na magiging sisiw tayo. So binenta ko lahat yung mga hindi ko kailangan sa breeding, kahit yung mga native, para makapag-focus ako sa mga breeders lang. Tapos magpapalaki na lang ulit ako ng mga panibagong manok galing sa kanila. So para ma-maintain nga yung magandang linyada, hindi sila ma-inbreed. Mahirap kasi kapag sama-sama sila, kahit yung mga kapatid nilang lalaki, may inbreed yung mga manok natin, so liliit sila. Kaya binenta ko yung mga kapatid nilang rooster para yung tatay na lang nila yung pinaris ko. So ito naman yung ating mga pabo. Ayan, bali 6 heads yan. 2 yung manador, 4 yung babae. So hinihintay ko pa rin sila ulit umitlog. So nandito yung BPRs natin. Ayan, yung Black Australorp, tsaka yung isang RIR. Ayan, hiniwalay ko tong isang BPR, oh, ang laki. So tamang tama to mga kaibigan, mga gamit to for breeding. So mga kaibigan, testingin na natin bingwitin yung ating mga tilapia. So nandito na yung ating bulate. So doon natin nilalagay para makita natin kung kakagat ba sila. So ayan mga kaibigan, nakahuli tayo. So tamang tama to, yung size nito pang ulam na. So, mga kaibigan, nakaisa na tayo. So second try natin kung may kakagat pa. So mga kaibigan, oh, pangalawang huli. Mga kaibigan, another one. So ayan mga kaibigan, no, naka 5 piraso na kami. So tamang tama yan, mga 10 piraso pwede nang ipaksiw. So may kamyas kami dito, kaya kukuha na lang ako mamaya. So update ko ulit kayo kapag marami na kami nahuli. A few moments later. So mga kaibigan, ito na yung ating huli. So 8 piraso na malalaking tilapia. So halos nasa 2 kilo na yan, ganyang size, oh. Tapos may 2 tayong aro-aro. So kukuha na lang kami ng kamyas mga kaibigan. Kakamyasan natin to. So mga kaibigan, ayan lang yung puno ng kamyas namin, oh.
So nandoon lang yung fish pond. So ang dami nalalaglag dahil hinog na. Kukuha muna ako dyan para mailagay natin doon sa tilapia. So meron na tayong kamyas dyan mga kaibigan. At nandito yung tilapia natin, oh, fresh na fresh. Ihahanda ko muna to para mailuto na. So doon nga ako magluluto sa ating super kalan na diuling. So mas masarap magluto dyan dahil sa uling mas malasa. Hindi kagaya sa gasol kasi dyan dahan-dahan naluluto yung ating mga niluluto dyan kagaya itong ating isda. So slowly cook dyan sa ating uling. So hindi siya mabibigla. Kaya yung lasa ng isda talagang nanonood sa sabaw. So ihahanda ko muna to mga kaibigan. Naka-ready na yung ating tilapia. So 5 piraso yan. And then nandito yung ating kamyas, sibuyas. So yan lang yung gagamitin natin. Tapos tubig. So nandito yung ating super kalan. So ito yung pinaka blower mga kaibigan. So ayan o. So may hangin. Para yung apoy maintain. Bali ginawa lang yan. Improvise lang yan na blower. Nakasaksak doon sa ating extension. And then kapag sinindyan ko to, gagamitan ko ng plastic para madaling dumingas. So tignan nyo mga kaibigan. So mga kaibigan, sisindihan na natin. So ilapit mo dito yung ating camera. So ayan mga kaibigan, habang umaapoy ito, ibababa ko lang yan dyan. Ayan, nakikita nyo, lumalakas yung apoy nga dahil may hangin galing doon sa baba. Tapos ilalagay natin itong supot para magsilbing pampadingas ng ating uling. Para magtuloy-tuloy yung dingas ng apoy. So ayan mga kaibigan, ganyan yung magiging itsura. So kung nakikita nyo, lakas na ng apoy dahil yung plastic sa loob nagliliyab na. So isasalang ko na yung ating paglulutuan para makita nyo rin kung paano pagluluto ng kinamyasan na tilapia dito sa amin. Mga kaibigan, lulutuin na natin to, aayusin na natin. So ang gagawin natin, itong kamyas, isasapin natin dito sa ating kaserola. So ganito yung gagawin natin. Ayan. Isasapin lang natin ng maayos dyan sa ating kaserola yung kamyas. Kasama nung ating sibuyas. And then lalagyan natin ng tubig. Tapos isang kalahating kutsara na asin. So ayan. So ang gagawin natin mga kaibigan, papakuluan muna natin to. Pag kumulo na siya, saan natin papatong yung ating mga tilapia para yung pagkakaluto saktuhan lang, hindi madurog yung ating mga tilapia. So ayan mga kaibigan, maganda na yung baga ng ating uling. So ilalagay na natin to. So ayan, hintayin na lang natin kumulo. A few moments later. So ayan mga kaibigan, kumukulo na. So ilalagay na natin tong ating mga tilapia, oh, fresh na fresh. So ipapatong lang natin yan dyan para saktuhan lang yung luto mga kaibigan. Pangit kasi kapag sinabay natin pakuluan to nang hindi pa naluluto yung kamyas kasi mabibigla. So ayan o, hihintayin na lang natin kumulo ulit ng kumulo, and then pwede na natin ulamin. So mga kaibigan, luto na yung ating tilapia na kinamyasan. So hanguin ko na to para makakain na rin. So tara. So mga kaibigan, kakain na tayo. So nahihiya si misis ko kaya ako na lang muna ang kakain.
So meron tayong bagoong dito. Lalagyan natin itong kalamansi. So napakasarap na sausawan yan sa kinamyasang tilapia mga kaibigan. So yan palang bagoong at kalamansi, ulam na yan eh. So yan no. So ito yung ating tilapia mga kaibigan. Kukuha tayo ng isa. Ayan no, fresh na fresh. Tanggalin muna natin to. Tapos kukuha tayo ng sabaw. Ayan, sasabawan natin yung kanin natin. Kuha tayo ng kamyas. Ayan. Tapos magkakamay tayo mga kaibigan. So, titikman na natin kahit mainit pa. Panalo mga kaibigan, manamis-namis. Ganun talaga kapag fresh yung ating ulam. So paano mga kaibigan, kakain muna ako. Shout out naman tayo mamaya. A few moments later. So mga kaibigan, nakita nyo nga yung update ko sa aking backyard. So nag-dispose ako ng mga hindi ko kailangan sa breeding. So nag-focus muna ako sa mga breeders ko, lalo na sa Rhode Island Reds. At nakita nyo rin nga yung ating catch and cook sa ating mga alagang tilapia. So napakasarap dahil fresh. So sa susunod ulit mga kaibigan, gagawa ulit tayo ng catch and cook natin, pero iba naman. Shout out naman muna tayo. Shout out kay Albert Marsan. Shout out kay JJA Pinoy. So salamat sa inyong suporta mga kaibigan. At shout out na rin sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa aking channel at sa aking munting backyard. At shout out kay paring Budoy na nasa Dubai. So ingat ka dyan lagi pare. Salamat sa laging panonood. So hanggang sa muli mga kaibigan. God bless us all.